Hello po mga kabalikat, nandito po tayo ngayon sa ating farm upang ipakita sa inyo ang crop standing ng ating itananim na RC218. Ayan po ang standing niya at 74 days after transplanting. Ang binhi pong ito ay ipinunla ko noong November 28 at itinalok noong December 12. Ayan na po siya ngayon. Ang protocol po natin dito ay organic farming method. Pero gumamit pa rin po tayo dito ng mga inorganic fertilizer, pero 50% lang po. Ang ginamit ko po dito ay chicken manure at ilang mga microbial inoculants na diniscuss ko nung nakaraang video natin. At nakita ko naman po ang resulta. Kita nyo naman po, berdeng-berde ang mga dahon. At yung mga binutil niya ay magaganda. Puntahan po natin yung mga nakikita nating mga lantang dahon. Kasi po sa ibang panig ng ating bansa ay laganap ang pinsala ng BPH ng brown plant hoppers. Kung ito po'y tawagin dito sa Mindoro ay hanip, sa ibang lugar naman ay ulmog. Kaya yan po ang ating dapat i-monitor. Ayun po, makikita nyo po sa may bandang yan po, meron siyang markings. Ayan, ang nakikita nyo yung kanyang dahon ay nalalanta. Kaya pinasok natin siya para makita natin kung meron siyang infestation ng BPH. So makikita nyo naman walang insekto na brown plant hoppers. Ang nakikita ko dito kaya madilaw ay kain ng daga at isa pa medyo matured na yung ating tanim. Kaya ang dahon niya ay medyo nagta-turn into a yellowish color. Ayan po. Kung yan po ay may BPH, magliliparan na po yung mga kayumangging ngusong kabayo na yon. Subalit wala naman po, praise the Lord, wala tayong nakikita na pinsala ng BPH. Ayan po siya. Kung mapapansin nyo, medyo manipis ang pagkabutil niya kung ikukumpara doon sa mga nauusong variety ngayon, ang hybrid varieties. Ang dahilan siguro din ito ay less ang nagamit nating fertilizer and yung binhi niya kasi nga ito nga ay inbred. At RC218 ang ginamit nating binhi na nag-a-average lang siya ng 3.3 tons per hectare at ang maximum yields niya ay 4.4 tons per hectare. So kung i-convert mo ito sa kada kaban, umaabot lang ito ng 75 kaban kada hektarya. Hindi naman po siya mahinang umani at kikita pa rin po tayo base na rin sa ating mga farm inputs. Gaya po nito, less po ito sa pag-apply natin ng abono na napakamahal. Halos lahat po ng inaabono ko dito ay puro mga gawa ko lamang. Ayan, at maging sa mga insecticide, mga organic din po ang ini-apply ko dito. Sa kaalaman nga po pala ng lahat, ang binhing ito ay nagmula sa Department of Agriculture under ng RCEF, yung kanilang seed program. At nakalagay po doon na ang maturity date ng ganitong variety ay tumatagal ng hanggang 120 days. Subalit kung kukwentahin ko, mukhang hindi pa aabot ng 120 days simula ng pagkapunla ang tanim na ito. Maaring mag-ani ako nito ng March 10 hanggang March 15. Base po sa tayo ng mga binutil niya. Ayan po.
ang ating RC218. Medyo maselan po siyang alagaan kasi po sa edad niya na 30 days ay nandiyan na po naglalabasan ang iba't ibang insekto kasi napakabango po ng halaman na ito. Masyado siyang prone sa mga leaf blight, bacterial leaf blight, at sa mga rice bugs at maging sa stem borer. Subalit dahil po sa ating mga kaalaman na rin po kung paano ito i-manage, nakasurvive po tayo at napabutil po natin ito nang walang masyadong sira. Ang naging challenge ko lang po dito sa palayan na ito ay yung pong mga kain ng daga na talaga pong napakahirap supilin. Naglagay po ako dito ng mga pain pero nandun pa rin, the damage has been done, and marami pa rin po akong mga nakikitang mga sira. At ito kasing mga daga ay hindi na niya kumakain siya ng pain pag siya ay busog na at may nakakain na. Kaya tama rin ang advice ng ating mga agronomist na nasa land preparation pa lang tayo ay sugpuin na natin ang pesteng mga daga na yan. Kasi pagka pa inabot niyo pa ng ganitong stage na sila ay meron ng nakakain, yung pong sa edad ng palay na nasa 55 days after transplanting, nagsisimula na siya, nasa reproductive phase na ang palay, nagbubuntis, yung mismong mga uhay ng palay sa loob ang kinakain ng mga daga. Kaya hindi na nila ginagalaw pa ang mga pain. Ang palayan pong ito ay may sukat na 1.3 hectares. At sa estimate ko po, ang target yield ko po dito na dapat anihin sa ganitong standing ng palay is more or less 120 kaban.